Yan, buti na lang at mayroon tayong karagdagang chicken skin na binili. Ito yung truck ng nangunguha ng manok. Yung mga supplier ng manok natin, oh, ito yung truck nila. Ayan. Euro ay nakapagbaba na sila. Ang problema ngayon sa manok ay sobrang taas ang presyo, mga kalakay. Kaya problema ng mga katulad kong vendors ng chicken. Kahit sa palengke ay namumroblema sila dahil sa sobrang taas. Mataas talaga yung presyo ng manok ngayon. Yung live, kasi ito yung mga live ang kinukuha nila eh. Direct sila sa mga malalaking kumpanya ng manok tulad ng Magnolia, Bounty Press. Doon sila kumukuha. Ang alam ko ay doon sa Pangasinan. Sa Pangasinan sila kumukuha. Kung minsan naman ay sa Ilocos Norte. So ibinibiyahe pa nila. Kaya doble-doble yung presyo ng manok ngayon dahil siguro sa pagtaas ng presyo ng mga gasolina, crudo, kaya sumasama yung presyo ng manok. Kaya yan ang malaking problema natin ngayon. Kahit nga yung mga ingredients natin, yung mantika, harina ay sobrang taas, pati LPG. So yan tayo namumroblema ngayon, mga kalakay. So ginagawa natin ng paraan yan. Kaya lang hindi natin magawa yung talagang pagtaas ng products natin dahil maraming customer ang hindi nakakakaya ng mataas na presyo. Kaya paunti-unti lang namin na tinataas. Kagaya nung presyo ng 20 ay hindi kaagad na nagiging 25 dahil maraming customer ang hindi nakakabili. Yan, pero yung presyo namin ay tinaas na lang namin yung legs saka yung wings. Yan yung nagiging 25, mga kalakay. Pero 20 pa rin yung mga ibang parts. Maganda sana, mga kalakay, kung yung mga katulad natin na nagtitinda ng fried chicken ay nakikisama sa amin. Kumbaga mayroon sanang kaisahan, mayroon sanang unity sa amin. Kaso kanya-kanya kasi yung sa amin eh. Halimbawa dito sa amin sa bayan na ito, wala, kanya-kanya. Kung nagkakaisa sana kami at nagtaas kami ng presyo, ay maganda sana. Maganda sana pag ganun, mga kalakay. Kaso wala. Ang karamihan sa mga kalaban natin ay gusto nila yung nakakabenta sila ng marami. Hindi nila inaatupag yung tinutubo nila. Kumbaga may matubo man o wala, bahala na sila. Hindi nila tinitignan. Kumbaga hindi sila nagko-costing. Yung laki lang ng benta yung kanilang nakikita. Yun ang gusto nila, mga kalakay. Kaya wala, hindi uubra yung pag magtaas ka, magtaas ka na lang. So ganito yung ginagawa namin ngayon. Nakabukod yung wings sa legs, yan yung 25 namin, at nakabukod yung mga ibang parts tulad ng picho, yung hita, yung ribs, yan 20. At mayroon din kaming small size na 10 pesos. Ito yung mga ritaso. Yes, ma'am. Ano, ma'am? Ito po, ma'am.
Yan, buti na lang at mayroon tayong karagdagang chicken skin na binibenta. Mabili pa rin. Katugon na. Thank you. Maganda nga pagka supplier ka ng manok dahil kung tumaas yung presyo ng pinagkukunan mo dahil ikaw naman yung supplier, pwede mong itaas. Kaya walang magawa yung mga retailer na kagaya namin. Kagaya namin ay mga retailer lang. So yung ginagawa ng mga supplier namin ng mga chicken, sila yung nagre-dress, pag tumaas yung presyo, tinataas din nila kagad. Kaya halos hindi sila naapektuhan, kami lang na mga maliliit ang naapektuhan. Hindi naman kami kaagad na nakapagtataas ng presyo. So kami ang kawawa, mga kalakay. So yan po yung update ng negosyo natin. Medyo lumalakas ang benta, kaya lang nagmahal naman yung mga ingredients natin. Pangunahin na yung manok. So yan po. So hanggang dyan lang muna yung ating update sa ating negosyo, mga kalakay. Salamat po sa inyong panonood at laging pagsuporta sa Kalpo TV. At shout out sa lahat ng mga nagninegosyo ng manok. Pari-parihas tayong naapektuhan. Talagang mataas ngayon ang presyo ng manok. Sa mga nagtatanong na mga subscribers natin dyan, saan man kayo naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao, ang presyo ng manok namin dito, kinukuhanan namin, mga supplier namin, mga nag-caters ng manok, 150 a kilo. At samantalang doon sa mall, sa Save More ay 145 yung pinakamababa nila doon. Yun yung pinakamababa, yung bonus. So halos parehas na. So yan po yung update, mga kalakay. Thank you at God bless po sa lahat. Yo mga kalakay, what's up? What's up na what's up? Alam nyo, ang video ito ay sana mapanood ninyo dahil ito ay napakaganda. Ito ay first time na mag-unbox tayo ng box talaga. At ito ay literal na box. Dahil nag-order ako ng isang magandang cellphone. Ito ay latest iPhone 13 Pro Max. Yan. Tingnan natin kung anong itsura ng box. Yan. Sigurong cellphone ito Teka, malaki ng bubbles. Ano kaya ito? Parang laki ng cellphone nito Baba. Ano kaya ito? Bakit ganito? Ano kaya ito? Oh? Game over. Parang tail light ito ng sasakyan Napangga. Asus.
Nabangga ba? Eh, walang iya naman ito daw. Tapos ako, agkabawak samot ta na. Di ibig sabihin ako rin ang nag-order nito. Ikaw nga yung order niya, bakit ba kinakalimutan mo yung ginagawa mo? Ako din nag-order? Ikaw nga, alangan naman ako. Teka. Nabangga ba? Tignan ko yung sasakyan. Ba, nakalimutan ko ah. Nabangga ba? Ay, oo nga pala. Oh, na-damage yung tail light ko. Naisali ko pala doon sa tubo. Doon sa bayan. Oh, naalala mo na. Oo. Oh, parehas na, parehas. Kulyanin ka talaga eh. Ayan oh. Oh, yan na yung unboxing natin. Ikala ko cellphone yung iPhone na in-order ko ah. Punta ko dyan sa sasakyan, tapos ikaw pala bumangga din. Akala ko yung iPhone na 13 Pro Max yung in-order ko. Wow. Wow. Kulang pala. Di bale eh. Yan, ipapalit natin. Tignan mo nga yung ginawa mo, oh. Tignan mo nga, ingat na ingat ako dito pag dinadrive ko. Tapos ikaw rin pala ang sisira dyan. Oo nga. Yan, ipapalit natin. Okay, let's go!